So what's up, kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito ulit tayo sa may Honda Motorsports Baliwag branch para sa update natin dito sa motorcycle na to. Available na nga po dito. Medyo marami silang unit nito, no? Siguro nasa 3 or 4 na unit. Pero yun na nga, ano nga ba to? Ito yung Honda PCX 160 CBS version. So dalawang version yan. Meron tayong ABS and then CBS. So ano nga ba pinagkaiba nila? Ano nga bang meron dito sa CBS version? Alamin na natin yan. Yung presyo at yung specification itong motorcycle na to. So tara, samahan niyo ako. Ayos na ayos yan. I feel like something's missing. My life's a little dull, think I have a condition. Everything I do, I just feel like I'm existing. I'm in a bad mood and there ain't no point resisting. My mind is on a mission to make me feel different. I don't wanna listen, but it's hard when it's persistent. Darkness is gripping, quicksand sifting. I've been sinking into this pit for a minute. Tough times, I've been going through some tough times, and I'm overdue a good sign, maybe something new, some good time. So ayun na mga boss, no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang presyo nitong CBS version, ito ay nagkakalaga ng 140,300. So sa lahat ng mga kukuha, andyan po sa screen nyo yung kanilang mga months and rebate nila para at least meron tayong reference. And sa tingin nyo, sulit nga bang presyo niya ngayong 2025 para sa bagong PCX 160 CBS. So ayun, comment nyo naman yun sa baba para at least malaman natin at malaman din ni Honda kung ano nga ba yung mga hinanain nyo. And para naman doon sa mga nakagamit na ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan. Ano nga ba yung mga nag-experience nyo sa motorcycle na to? Ayos yan, di ba? Tough times, I've been going through some tough times, I've been going through tough times, I've been going through some tough times, and I'm overdue a good sign, maybe something new, some good times, give me any clue, cause I don't wanna be left over, I just wanna know how it feels to have closure. Tough times, I've been going through some tough times, I've been going through, I gotta break out of this, I'll do anything, take any risk, I just need to find my way to live, something in this life that's worth it, I'm sick of feeling so worth. So yun nga mga boss, no, sa lahat ng mga nagtatanong and mga naghahanap ng CBS version, available na nga po dito. Meron silang 2, 3, 4 na unit. So ganyan na itsura niya. So ang ganda nung ano, yung pagka-red niya. Parang ano, Ferrari red. And then sobrang glossy. Sobrang ganda kapag sobra pang nakapunasan to at nalinisan. So ayan ang itsura niya. So kung nagtatanong kayo, anong pinagkaiba nung CBS tsaka si ABS? So syempre dun sa specs niya, ito naka-CBS, yung isa naman naka-ABS. And then sa panel niya. And then sa mga switches, yun yung pinagkaiba nila. Then the other features naman, parehas naman na sila ng looks. Then yung sa taillight and then yung headlight nila, halos parehas lang din naman. Wala silang pinagkaiba. Okay? So sa panel lang and then sa mga switches and then yung specs niya na CBS. So sakyan natin, side stand muna natin. Napakagaan ng motor, oh. Tsaka parang feeling ko sobrang baba na ito. Hindi ako sure, pero 5 to ang ating height. At least, di ba, kung may mga ganitong motorcycle na abot natin, magandang beginner bike to, di ba? So, ganyan ang itsura niya kapag naka-side stand. Goods naman siya, tsaka hindi siya mukhang alanganin sa mga parking, di ba? Lalo sa mga mall. So, sakyan natin. Ano nga ba yung itsura natin dito? Ayan. So, magaan naman. Pero, ang comment ko dito is yung ating upuan, medyo natitigasan ako. Hindi ko masyadong trip yung upuan niya. Sobrang tigas. Ayan. So, ganito yung itsura natin. Sobrang gaan din. Pag naitayo na natin, medyo madulas lang yung floor. Pero ganyan yung itsura. Sobrang lawak din ng turning radius niya. Oh. Dito ako sa may bandang gitna ng upuan, kaya ganyan ang itsura natin. Sobrang tingkayad, pero manageable naman siya. The shock niya rito, sobrang lambot. Ganda. Ganda, oh. Wala rin ako naririnig ng mga dito, mga parang maluwag, mga ganon. Kasi di ba kadalasan sa mga T-post ganon. Ayan. So magaan siya. Tapos sa rear naman niya, maganda rin yung shock. Ayan, oh. Maganda rin yung ating shock. So sa lahat ng mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, available dito sa may Honda Motorsports Baliwag branch. Sa lahat ng mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, puntahan nyo na lang dito or kontakan nyo na lang sila sa kanilang Facebook page para at least rekta na kayo sa kanilang mag-inquire. So, ayan.
Patingin nyo, sulit nga ba ang kanyang presyo and then yung specs niya ngayong 2025. So, para sa mga naghahanap ng PCX na version 2, version 2 yata to para sa 160cc. Okay, kasi yung una, 150cc yung PCX, pero ito 160cc na version 2. Ayan, so, tingin nyo, mas maangas nga ba siya ngayong 2025? Comment nyo naman yan. Center stand natin para at least malaman natin kung kaya bang i-center stand ng 5 to na kagaya natin. Pero na-try ko na to kanina. Sobrang lambot. Napakagaan. Ayos. So yun na nga, nakakita na rin tayo ng PCX 160 CBS version. So ano nga ba pinagkaiba niya? So nalaman nyo naman yan kanina, pero pakita natin kung ano nga ba yung pinagkaiba ng CBS and ABS na PCX ngayon 2025. So tara, buka ka na din natin. Ayos na ayos yan. Last time, sinabi ko na rin to dun sa ABS version. So sana dito sa PCX ay magkaroon sila ng adjustable windshield para at least dun sa mga gusto ng mga rider na mas mataas or mas mababa, kahit adjustable, di ba? So sana dito natataas baba siya. Pero ganito pa rin yung itsura niya dapat. 'Di ba? Kahit yung walang bracket, yung kahit yung manipis lang tapos na-adjust siya. Yun lang naman, para lang naman sa aking komento, 'di ba? Para sa Honda Philippines baka naman. And meron tayo ritong Honda na sticker. So dito din is glossy. Then dito yung ating signal light and then park light or daytime running light and yung ating LED na headlight. Ayan, maangas talaga yung headlight niya. Pero dito tingin ko may iaangas pa to sa mga darating na taon. Yun lang naman yung nakikita ko dito kasi ang dami pang pwedeng lagay dito. Kung pwede tayo maglagay ng winglet dito. May winglet ba to? Na pwedeng paglagyan. Parang feeling ko pwede. Parang feeling ko meron. So, kasi kung maglalagay tayo ng mga tawag dito, mini driving light, malamang dito sa side dito sa side dito. So yun lang naman nakikita ko. Okay, so maganda yung ating fender, yung front fender natin dito malapad, and then maganda yung plastic na ginamit. Alam naman natin pag Honda maganda yung plastic na ginagamit, and then naka-telescopic fork. Ganda rin ng forks na ito, oh. Ayan, ganda ng paint job. Mugs, naka-mugs din tayo rito, and then yung size dito ay 110/70/14, naka-tubeless na rin tayo rito, naka-single naka-single disc brake, and then naka-Nissan din yung kanyang caliper, and then naka-dual pad caliper tayo rito. Ganda rin ng likod niya. May mga malilit na butas din doon, 'di ba? Para sa mga yung airflow, 'di ba? Dire-diretso lang. So, dito sa side, kung makikita nyo, sobrang minimalist lang ng isang to. Wala tayong masyadong nakikita rito na mga decals. Okay, so ang ganda, ang elegante niyang tingnan kapag talagang pure lang, no? Wala masyadong decals. So dito naman sa side, makita natin yung mga mga lining. So parang ito yung mga pinagbaklasan, kung magbabaklas tayo rito. Parang anong hirap niyang baklasan. Ang daming baklasin dito. Ayan. So meron pa rin naman tayo rito side stand kill switch. So napaka-smooth lang din. And then meron din tayo rito padding para sa ating floorboard or sa ating foot pegs. So ayan. So meron din tong pad. Ayan. So ingat tayo sa mga magnanakaw, no, na mga ganito. Madali lang din siyang tanggalin Pero ayan, pwede nyo linisin yan. Ayan, ganyan. So may mga nabibili naman sa aftermarket na mga pang pa rito, yung mas parang metal na hindi madulas. Ayan, so malawak yung ating extension ng ating paa. Yung foot pegs or yung angkasan para sa ating angkas, no? Ayan, yung angkasan natin rito is maganda, and siyempre ganito pa rin yung itsura niya para sa PCX. Ayan, ang lapad din. Tapos metal yan, ang ganda, oh. Solid na solid. Ayan. So dito naman sa side, yung ating gas tank, malayo na rin yung ating mararating dito, tsaka tipid na rin to sa 160cc. Matipid na rin ang isang to, okay, para sa ganong category or sa cc niya. And naka dual shock tayo rito, adjustable, and wala tayong baso rito compared dun sa ABS na nakabaso. Okay, meron siyang ganon. Meron na rin tayong tire hugger. Okay, meron din tayo rito gilid natin dito. Meron tayong
ESP Plus. Ayan. So wala tayong kickstart din dito. Naka 4 bulbs na rin ang isang to. Ayan, 160cc and then 4 bulbs. Ayan. So sa ating mugs, meron tayong IRC, yung ating brand dito. And then yung tires niya, yung size naman dito ay 130/70 by 13. Ayan. So tubeless na rin ang isang to. So dito naman nakaabang to. To metal din to. May sa ilalim niya metal. Ayan. Tapos pwede nyong open to. May nakakita na ako na ganito. Tapos meron siyang top box. So ready na rin siya. Kung gusto niyo maglagay ng top box, tatanggalin niyo lang to. And then bracket and then top box. Ayan. Mas maganda siyang tingnan. So same din yung ating taillight dito sa ABS version. So iba na yung design niya rito. Dito kulay white and then yung signal light niya nandito and then ito yung pinaka taillight niya. Pero nandun pa rin yung pa-letter X. Ayan. So the reflector and then malapit yung ating fender din dito. Ayan. So sa tambucho, maganda rin, stylish yung datingan. Ito yung tsura. Ayan o. Tapos may cover din tayo rito na flexible din and then plastic din siya. So meron din tayo rito ang radiator cover. Ganda ng design. Ito yung madalas na talaga nakikita natin na ginagaya ng iba. Lalo na yung ganitong design. So meron din tayong single disc brake at naka single pot caliper na Nissin din yung kanyang caliper. Ayan. So may swing arm din tayo rito. And yung ating upuan. Ayan. So ganito yung tsura niya. Para siyang two-tone. Parang may pagka black na black to. Parang flat. Tapos ito medyo parang carbon fiber finish yung datingan nung design niya. Pero maganda siya sa ulan kasi hindi siya masyadong madulas. Lalo na dito sa OBR. And then meron tayo rito stitches. Ayan, hanggang doon, pati to, stitches din to. Ayan, so hindi nga lang siya ganun ka sobrang lambot, pero siguro sa long ride, maganda yung ganitong upuan, yung hindi siya masyadong malambot kasi pag sobrang lambot, pag matagal na tayo nakaupo, parang lumulubog tayo. Okay, ayan. So, meron din tong parang hydraulic. Same lang din naman dun sa ABS, naka-hydraulic seat. Or parang hydraulic seat. Tapos, yung kanya extension, ayan, hanggang dyan. 90 degrees. Then sa upuan niya, pwede tayo maglagay ng mga bag dito or pwede tayo mag-ipit ng mga gamit dito. Dito rin sa side. Dito sa baba, pwede din tayo mga basic tools. Ipit natin dyan. And then meron tayong helmet hook dito. Yung mag-iwan ng helmet. Lalo sa parking, pwede. Ayan. So ito naman yung itsura ng ating compartment. Ayan. Sobrang lawak niyan. Parang piling ko kasya dito half face. Dalawang half face, kasya siguro. Ayan, depende siguro sa size nung helmet. Ayan. So, dito naman, pakita natin yung ating panel gauge. So, same pa rin naman yung panel gauge niya dun sa last version. So, ang nagbago lang talaga rito yung ating ABS version. Iba na yung dating ano. Tsaka naka TFT display na siya. Ito, regular display pa rin or same pa rin yung kanyang panel nung last version. Okay? So, ayan, makita natin dito pag naka high beam, signal light, yung kanyang susi, pag naka idling stop, PCX nasa gitna, engine check, battery and then temperature, set and select. Okay? Pero yung kanyang handlebar, hindi na siya naka-naked. Yan, ganyan ang itsura niya. So, meron tayong Honda na logo and maganda at matte finish na gray and black ng ating handlebar dito. So, may cover na siya. So, dito naman sa side, sa ating mga switches, meron tayong on and off ng kanyang idling stop, hazard switch, electric starter, lever. Ganda oh, malapad. Tapos, smooth lang din. Yung ating grip, makapit, sobrang kapit niya. Tapos, sobrang babaw din ng throttle. Sa kanyang side, is naka-metal naman yung ating bar end. And dito naman, meron din tayo rito, wala siyang, wala siyang brake lock dito sa ating lever. So, rear brake, smooth lang din naman. And then, high and low. Wala siyang flasher. So, sana magkaroon, 'di ba? Flasher. And then, yung kanyang busina and then signal light. Ayan. So, yun lang naman yung natin dito. Wala siyang flasher. So, sana meron, 'di ba? And then, dito naman sa ating side pocket, meron tayo ritong USB charging port tsaka itsura. Ito yung remote na. Play lang. Ayan. Ayan yung datingan ng ating remote. Kita nyo ba?
Ayan, may Honda logo rito. So, para siyang nakakotse. Parang nakakotse rin yung datingan niya. Then, ayan. So, dito naman, nakakilas din tayo. And, meron tayong seat and fuel. No? Ayan. So, napaka-smooth lang din ng ating pag-open ng fuel. Ayan, no? Bang! Tapos, meron tayong lagay ng cup. Kasi, kapag nagpagas tayo, pwede natin lagay dito or hindi mawala yung cup natin. Okay? So, yun lang naman. Then, ganda ng atsura. Napaka-premium ng datingan natin dito. So, ayan yung ating PCX 160 na CBS version. So, puntahan nyo na lang dito sa mga gustong kumuha. Mayroon silang available na mga unit dito ngayon. Meron din silang ABS and CBS version. So, ayan, available na rito ang PCX 160. Ayos yan. So ayun na mga boss, no? Ito na ba ang motor na babagay sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw. So lagi tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan. Kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Haha.